Pilipinas, ang oras pa 6:38. May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco sa Usapang Legal. Usapang Legal. Usapang Legal. Magandang gabi Pilipinas at Merry Christmas po. Ito po ang programang Usapang Legal. Kasamang Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Usapang Legal. Today, isang tulog na lang. Tama, no? Isang tulog na lang kasi hindi naman tayo matutulog bukas, di ba? Mag-aantay na tayo ng Noche Buena. Yung iba ay magsisimba muna bago mag-dinner. Yung iba ay magdi-dinner saka magsisimba tapos kakain uli Noche Buena, no? So basically, isang tulog na lamang at Pasko na. Yan ang pinakahihintay ng lahat, no? Pero bukas pagka po tayo ay magsisimba, sana hindi tayo nakainom, no? Kasi may mga iba nakainom pagdating sa simbahan, lalo na dun sa ibang mga naranasan ko na yun. Nag-attend ako ng simbang gabi. Simbang Pasko, pagkatapos ng gabi, merong nag-amok doon sa tabi ng simbahan. Abay, nakauwi ako na wala akong tsinelas. Kasi tumakbo ko dahil nagkagulo yon. Sana po yung mga iinom, wag nagpuput na sa simbahan. O kung wag na munang uminom, after na lang. At saka hindi po ilalagay sa ulo, sa utak yung alak. Diretso sa tiyan. Pagkatapos, ilabas ka agad. Wag nang ilalagay pa sa utak. Usapang Legal. Or sa ulo. Anyway, hanggang 7:30 po tayo ng gabi. Maganda ang ating talakayan. Patungkol po doon sa mga karapatan ng ating mga senior citizens. Dahil noong pong Friday, tinalakay po natin yung Expanded Centenarian Act. Ngayon naman, tatalakayin po natin 3 aspeto ng mga karapatan at benepisyo ng mga senior citizens. Para mas malinaw po sa ating mga tagapakinig, yung mga benepisyong ito. Of course, ito yung Republic Act 9994 o yung Expanded Senior Citizens Act of 2010 na nagkaroon na po ng mga paglilinaw si Henry Uri earlier dahil na-interview niya si Undersecretary Albert Domingo patungkol doon sa hindi na kailangan yun pong purchase booklet kapag bibili kayo ng gamot. Dahil kasi noon or prior to today, kailangan po ng purchase booklet para sa senior citizens para kayo makabili ng may diskwento. Usapang Legal. At syempre, tatalakayin din po natin yung RA 11916, yung nag-i-increase o nagdadagdag, nagtataas sa social pension ng senior citizens na bagaman at ito po ay hindi pinirmahan ni Pangulong Rodrigo Duterte, nag-lapse into law noong July 30, 2022. Sa ilalim po kasi ng batas, kapag ka po hindi napirmahan ng Pangulo within doon sa tinatakdang period, automatic nagiging batas po ito, kaya ito ay naging batas dahil hindi po napirmahan on time or hindi rin na-reject on time. Usapang Legal. At syempre pa yung Republic Act 11982 o yung Expanded Centenarian Act. Dahil po noon, bago itong batas na ito, yun pong naka 100 years old, yun lamang po ang tatanggap ng cash gift mula sa pamahalaan. Sa ilalim po ng Expanded Centenarian Act, yung nasa, uulitin ko po, 80, 85, 90, 95. Itong mga ito yung tinatawag na milestone ages at ito po yung tatanggap ng 10,000 piso. Usapang Legal. So basic qualifications po para natin ma-enjoy mga seniors, Sino ba yung mga senior citizens, Ang senior citizens nasa 60 anyos, 60 years old. So kahit pa nagtatrabaho pa, hindi pa nagre-retire, hindi pa tired, ay senior citizen na, pero meron na pong mga entitlements. Kagaya na lamang ng 20% discount, o kaya naman ay 5% discount, depende po sa
binibili ng senior citizens. Usapang Legal. So yan po ang tatalakayin natin tonight at yung mga basic principles po na I think na mahalagang malaman ng ating mga senior citizens. At the same time yung mga nag-a-assist, may mga kaanak na senior citizens dahil ito po ay benepisyo ninyo sa matagal na pagtulong na ninyo sa ating ekonomiya. Dahil syempre, no, umiira lang ating ekonomiya, malaking factor dito ang workforce dahil prior to retirement, no, lalong-lalo na yung mga nakapagtrabaho, no, malaki din naman ang naging bahagi ng ating mga senior citizens noong sila ay kalakasan pa. Usapang Legal. So, DZRH TV 4K live stream, yan po ay live tayo dyan sa YouTube. At syempre pa yun pong comment ninyo, babasahin ko yan. Yun pong DZRH News Television, live din po tayo dyan. At DZRH News, live din po tayo dyan. Pwede po ninyong i-share ang ating talakayan tonight para po mas marami pa ang ma-reach at matulungan ng ating talakayan dahil yung iba nakakalimutan, no? Nakakalimutan yung kanilang mga karapatan sa ilalim po ng batas. So ito po ay regalo, no, ng pamahalaan, no, sa ating mga senior citizens. Usapang Legal. Ayan. So, magandang gabi po sa inyong lahat. At syempre pa, no, bibigyang linaw natin yung mga tatlong yung mga benepisyo sa tatlong mga batas na yaan. Usapang Legal. Live din po tayo sa DZRH Dos Compañeras Facebook page at pwede po ninyong i-like and share. But I encourage you sa DZRH News at DZRH News Television dahil yan po ang ating mga official pages. Usapang Legal. Now, umpisa na po natin yung tinatawag na social pension before tayo mag-pause for commercial. Yung social pension ay yung monthly stipend na tinatawag, no? Dati ito ay 500 pesos lamang para sa mga indigents. Anong ibig sabihin nito? Sino ba yung mga indigent senior citizens, no? Sa ilalim po ng Republic Act 11916 yung ito pong expanded social pension, no, ng for senior citizens. Ibig sabihin nagdagdag, no. Dati 500 pesos lang, ngayon po ay naging 1,000 pesos na naglaps into law nga ito noong July 30, 2022 at nag-start po ito, no, noong January 2024. Kung kayo po ay tumatanggap dati ng 500 piso, ngayon ay tig-1,000 na kada buwan. Usapang Legal. Ito naman po ay sa pamamagitan ng OSCA, Office of the Senior Citizens Affairs, in coordination naman with the DSWD o yung local social welfare office, no? So yan po ay according to social status. Anong ibig sabihin nito? Kung social status mag-uusapan, yung po mga indigents. At sino ba yung mga indigents? Sila po yung ayon na din po dun sa batas, at least 60 years old or above, no? Frail, sickly, mahina na ang katawan o kaya naman ay may disability. Tsaka naman po walang pensyon na tinatanggap mula sa gobyerno. Ibig sabihin, no, hindi kayo pensyonado mula sa SSS, hindi rin kayo pensyonado ng GSIS. So, ibig sabihin, wala po talaga kayong pensyon na natatanggap mula sa gobyerno. At wala ding source of permanent income, no? Baka naman kasi ang senior citizen ay may negosyo. So kapag ka po may negosyo kayo, hindi po kayo entitled dito sa social pension na tinatawag. At saka wala ding regular support mula sa pamilya. Hindi ko maintindihan kung bakit requirement ito. Kasi sa ating mga Pinoy, automatic sa mga anak. Aywan ko sa inyo, ano, pero sa aming mga sa mga kakilala ko, tayo naman ay tumatanaw ng utang ng loob at mahal natin ang ating mga magulang, kayo automatic sa atin kahit gaano kaliit ang ating sweldo, nag-aabot tayo kanananay at tatay. Tama po ba ako? O bakit wala? Bakit ganon? Ay, naghang tayo. Nawala, no? Anyway, magpo-pause po muna ako for commercial. Pagkatapos ay magbabalik ako. Ilan po muna mga paalala. Diyan lamang po kayo. Kayo'y nakikita sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Usapang
Legal! Nagbabalik po ang Usapang Legal kasama ang panyera ng bayan at Attorney Rina Seco. Tinatalakay po natin ngayon itong Expanded Senior Citizens Act, gayon din yung social pension para sa senior citizens at syempre pa yung Expanded Centenarian Act of ito 2025 ang effectivity, no? Ang implementasyon, magkaiba po kasing effectivity at implementasyon. Ang effectivity kung kailan naging ganap na batas, no? Yung dati sana'y panukala lang. Ang implementasyon kung kailan po after publication ng implementing rules and regulations. Ibig sabihin yung detalye ng pagpapatupad sa batas. Usapang Legal! Yan. Before we pause for commercial, tinalakay po natin yung social pension na sinasabi natin na dati ay 500 pesos lamang pero umpisa January 2024 dahil po doon sa naglapse into law na Republic Act 11916, ito pong 500 ay naging 1,000 pesos na. Pero again, ito po ay para sa mga indigent senior citizens. Anong ibig sabihin? Sickly, mahina na ang katawan or with disability, walang pensyon na tinatanggap mula sa SSS or GSIS, walang permanent source of income, at gayon din wala pong suporta or walang regular na suporta mula sa mga kaanak o mula sa mga anak. Ngayon, ang sabi nitong si Benru Banogon, sabi niya, ay hindi po ba ang senior citizen ay automatic na indigent? No? Sa mga binanggit ninyo, ang qualification ng indigent, ibig na disqualified, ibig sabihin disqualified talaga yung nag-contribute during their productive years. Yun nga ang nakalulungkutan, kasi tinitingnan po, para makatanggap ng social pension na 1,000 kada buwan, yung hindi kayo tumatanggap ng pensyon mula sa SSS or GSIS. So ibig sabihin kung may tinatanggap na po kayo o kaya man wala kayong tinatanggap mula sa SSS or GSIS pero meron kayong tinatanggap na sustento mula sa inyong anak, I don't know kung paano ito dinidetermine ng ating DSWD, kapag ka po ganyan ay hindi po kayo qualified. O kaya halimbawa meron kayong mga pinarerentahang apartment, especially kapag ka ito ay registered, ibig sabihin hindi po kayo qualified doon sa ilalim po ng Social Pension Act. Usapang Legal! Ayan. So, ang kailangan po dito, yung requirements natin para makatanggap nito, una, yung halimbawa po, yung senior citizen na qualified para sa social pension ay kumbaga ay hindi na kayang magpauli-uli doon sa OSCA o sa DSWD, kailangan po ng accomplished certification and authorization mula po doon sa senior citizen na mag-a-avail nitong benepisyong ito, photocopy ng OSCA ID ng beneficiary at saka photocopy ng magkiklaim, at saka yung certificate of existence. Pagpapatunay na itong senior citizen na ito ay buhay pa, bagaman at hindi makaka-appear in person. Take note po, ito po ay available sa mga Filipino senior citizens na tinaguriang indigent. Yung pong indigent ay na definition ng indigent ay hindi ko po gawa-gawa. Ito po ay definition na nakasaad mismo sa batas. Ayan. Usapang Legal! Attorney, paano kung in the middle of the semester ay namatay itong senior citizen na ito na indigent, meron pa rin pong matatanggap for the entire semester for as long as meron pong maipapakita na death certificate yung claimant or beneficiary ng claimant, tapos merong release, warranty and release from liability na pipirmahan, photocopy ng OSCA ID ng dating beneficiary na namatay at photocopy ng ID ng claimant. At syempre pa, ito po ay kasama yung death certificate ng namatay na indigent senior citizen. Usapang Legal! By the way, meron din pong funeral assistance na ibinibigay ang DSWD. Kailangan pong maipakita unang-una. Nung sa akin, nung namatay ang tatay ko at saka yung nanay ko, pinakitaan po namin ng resibo mula doon sa funeral parlor. Although, napakaliit kumpara
doon sa halaga, no, noong aktual na binayaran ko sa funeral parlor. Pero malaking tulong na din po ito, at least pagkilala na ang nanay at tatay natin o lolo at lola natin ay nag-exist, at kahit pa paano naging pagkilala sa kanilang naging ambag sa society. Bagaman at ang mga magulang ko po kasi ay farmers, no, grade 4 lang ang natapos ni nanay, grade 6 si tatay, pero napagtapos nila kaming lahat. Ayan. Usapang Legal! And I think yun yung best na ambag dahil hindi kami naging problema ng gobyerno. Ayan. Now, yun pong mga indigent again, hindi po kasali yung may sustento mula sa anak o kaya naman ay may regular source of income o kaya naman po ay tumatanggap ng pensyon mula sa SSS o sa GSIS. Now, dakuan po natin yung cash gift under sa Expanded Centenarians Act, no? Ito po yung tinalakay natin nung Friday, pero may mga questions, no? Nagkaroon yata ng confusion yung iba. Pero lilinawin ko po, ang beneficiaryo po nito, no, ay regardless kung ano ang social status ninyo, regardless kung kayo o kung ang senior citizen ay pensionado mula sa SSS, mula sa GSIS o meron sariling kinikita, no? Regardless of your social status, may tinatanggap man kayo o wala mula sa gobyerno, o meron man kayong negosyo o wala. Ayan. O meron mang sustento mula sa anak o wala. Basta ito po ay once every 5 years. Anong ibig sabihin nito? Kung ito po, no, again, ang sinasaklaw po ay yung mga milestone ages. Ano yung milestone ages na ito? No? Hindi po ordinaryong senior citizen. No? Ito po ay nasa edad 80, 85, 90, 95 at 100 years old. Kapag ka 100 years old, no, 100,000 ang tatanggapin. Pero yun pong nasa 80, 85, 90 at 95, tatanggap po ng 10,000 piso regardless kung nagpipensyon man o hindi. Usapang Legal! Ibig sabihin, kahit milyonarya ang senior citizen na 80 or 85 o 95 o 90 o 100, tatanggap po sa ilalim po ng Expanded Centenarians Act. Usapang Legal! Paano kung 82 ka ngayon? Or 83 ka ngayon? Ikaw ba ay tatanggap ng 10,000 pesos? Kasi yung nasa edad 80, 85, 90 at 95, yun po ang tatanggap ng tig 10,000 piso. Kung 82 ka ngayon or 83 ka ngayon, no? Ikaw ba ay tatanggap na? Hindi. Bagaman at nag-80 ka na nung nakaraan pa, kasi po ang sinasaklaw lang ay mula nang mag-take effect itong batas na ito. Ang sabi po ng DSWD although ang primary agency na nagpapatupad po nito ay National Commission on Senior Citizens, no? Ay sabi po mula nag-80 mula March 17, 2024. So, ibig pong sabihin, kung nag-birthday kayo, nag-80 kayo, nag-start ng count ay noong March 17, 2024, ibig sabihin, entitled na po kayo para sa taong 80, sa ika-80 kaarawan ninyo. But ngayon, January 1, 2025 po, ang epektibo yung pagmamahagi ng 10,000 pesos, no, para sa mga nag-80 last year o kaya ay nag-80 ngayon, mag-80 ngayong 2025. Usapang Legal! So again, kung 82 kayo ngayon or mag-82 ngayon, hindi ka makakatanggap ng 10,000. Makakatanggap ka pag edad mo ng 85 para sa pasunod ng milestone age mo. At pag nag-90 ka naman, makakatanggap ko ulit ng 10,000 piso. At pag nag-95 ka, doon ka ulit tatanggap. So hindi every year ang tanggap ng 10,000. Again, sinasaklaw po nito yung mga milestone ages, 80, 85, 90, 95. Yun po yung tagte 10,000 pesos. Para sa 100 years old, 100,000 pesos. Usapang Legal! Ang sinasabi po ng National Commission on Senior Citizens, 4 to 6
months bago milestone age, ibig sabihin bago mag-80 or bago mag-85 o bago mag-90, bago mag-95, bago mag-100, dapat ay nag-a-apply na po ang senior citizen or through the assistance ng kung sino man ang malapit niyang kamag-anak. Napakahalaga po ang birth certificate. So kung wala pong birth certificate ang senior citizen, mahalaga po na mag-process na kayo ng late registration. Ano ba yung kailangan para sa late registration? Affidavit of two disinterested persons. At the same time, yung kung any document na nagpapakita ng kapanganakan ng senior citizen na i-late registration natin. Para at least kapag ka po kayo ay magpa-process na, meron kayong birth certificate. Usapang Legal! Si James Leander, paano po ma'am kung 85 na, makakatanggap po ba ang nanay ko? Kung 85 siya ngayon, mag-apply ka na para next year, makatanggap na agad si nanay. Diba? So ito pong, again, 80, 85, 90, 95, 100, yan po yung mga milestone ages. At yan po ang tatanggap ng benepisyo sa ilalim ng Expanded Centenarians Act. Usapang Legal! Malinaw na po ba? Sabi ni Aunt May, tama po kay attorney, ganun din po ako, nagbibigay po ako sa aking mga magulang kahit po sa father-in-law ko. Ay, very good ka, Aunt May. Magandang gabi din sa iyo, studio. Hindi uso daw ang Christmas doon sa Japan. Oh, yung lungkot naman. Joy Garimbao sa Michigan at Aunt May, magandang gabi sa iyo. Now, maya-maya tayo babate ng mga tagapakinig natin. So, balikan po natin yung talakayan. Attorney, paano kung 70 years old pa lang ako? Pasalamat ka, no? Kasi humahaba ang buhay mo. Pahabain mo pa umabot ng 100. No? Ayun. So, congratulations kung 70 years old ka, at least buhay ka pa. Pero makakatanggap ka ng benepisyo pag edad mo ng 80. Doon mag-uumpisa. So, 80, 85, 90, 95, 100. So, importante again, no? Birth certificate, no? National ID, kung wala pa ay ibang ID, pwede po ang marriage certificate, pwede po ang inyong school records, pwede din po ang driver's license, ang ano pa ba? Ang passport, o yung SSS or GSIS ID, o kung ano man pong ID or pagkakakilanlan na nagpapakita ng edad ng isang senior citizen. Usapang Legal! Paano naman kung patay na pero umabot ng 80 this year o last year, no? Hindi man na-applyan. Pwede pa rin pong mag-apply yung pinakamalapit na kaanak niya for as long as nag-80 na siya on or after March 17, 2024, no? So yung 80 niya, nag-80 na siya, maaari pa rin po kayong mag-apply para sa kanya. Pero kung nag-80 siya bago mag-March 17, 2024, hindi po siya entitled sa 10,000 pesos. Bakit? Kasi noon ay hindi pa epektibo itong batas na ito. Usapang Legal! Now, dakuan po natin yung iba pang mga batas na related. Kanina, napakinggan po natin si Undersecretary Albert, ano nga bang surname ni Undersecretary Albert Domingo, ang sinasabi niya, hindi na daw kailangan pa yung purchase booklet para makapag-avail ng diskwento. Ang tanong, attorney, magkano ba ang tamang discount sa gatas? Dahil si nanay, si tatay, si lola, si lolo, si tita, si tito, mga seniors, no? Magkano ba talaga ang dapat na discount sa mga ito? Usapang Legal! Napakahalaga po, no, ng prescription. Bakit, no? Yung pong prescription para sa gatas, no? Kasi yung nanay ko nung nabubuhay pa, merong mahal na gatas na prescribe ang doktor sa kanya. Kapag ka po walang prescription ang inyong ang gatas ng isang senior citizen, again, ang senior citizen, regardless kung ito ay mayaman o mahirap, pag mag-a-avail ng discount, entitled po kayo sa discount. Hindi po tinitingnan kung magkano kinikita nyo, kung meron ba kayong kinikita, o kung kayo ba ay sustentado. Basta diskwento or discount, kayo po ay entitled dito. Basta kayo ay senior citizen. Now,
kailan ba magiging 20% ang discount ng gatas? No, mahal-mahal ng gatas lalo na yung mga pang seniors talaga, di ba? So, kapag ka po may prescription si doc, no, para sa gatas, entitled kayo or entitled si senior citizen ng 20% discount, tsaka discount exemption din doon sa value added tax. Usapang Legal! Malaki pong bagay yung prescription. Bakit? Doon makakakuha ng 20% discount. Kasi kapag ka po walang prescription at si senior citizen ay bibili ng gatas, 5% lamang po ang kanyang mai-enjoy na diskwento. Usapang Legal! So, lolo, lola, mami, daddy, nanay, tatay na mga seniors, no? Basta 60, 60, manghingi ng prescription para sa gatas para mas malaki ang discount. Usapang Legal! Yan. Kasi napakahalaga po noong prescription. Yung mga food supplement, pag hindi po yan naka prescription, 5% lang, no? Yung mga basic commodities, prime commodities, yun po ay 5% lamang ang diskwento para sa seniors. Pero kapag ka po may prescription, gatas, vitamins, no? 20% ang discount. Kaya, make sure na meron kayong prescription mula sa doktor. Usapang Legal! Yun pong maintenance, Raymond Diestro sa Raymond. Ang pang-maintenance po para sa high blood, makaka-avail kaya ng walang reseta. Hindi po kayo makaka-avail. Yun po mga maintenance medicines, no? Yun po mga ganyan ay by prescription lamang po. Meron pong gamot na pwedeng over the counter, meron pong gamot na kailangan ng prescription. Kasi pinangangalagaan po si tinitiniyak na tama ang pag-inom ninyo at akma, no, sa inyong sakit, no, yung gamot na iniinom ninyo. Kaya kailangan ng prescription. Kapag ka po pumunta kayo doon sa pharmacy at sinabi niyo, ay, binibili ko ito, pero wala naman kayong prescription. Chances are, hindi kayo pagbibentahan, hindi rin kayo makaka-avail ng senior citizens discount. Usapang Legal! Ayan, before we pause for commercial, magbabasa po ako ng mga messages. Okay, magandang gabi po sa inyo sa lahat ng mga nanunood, nakikinig sa iba't ibang panig ng mundo. Jericho Ferrer, madaya ka, hindi ka nagpakita dito sa booth, pero nakita ko po siya dyan sa labas. So, maraming salamat sa iyo, Jericho Ferrer, sa pagbisita. Tita Ami Miraflor Garcia, Tita Ami, yung prescription sa gatas mo, ha, tsaka sa gamot. Eds Maglakas, magandang gabi sa iyo. Jericho Ferrer, si Irene Almodovar Ramel Maluto sa Guimaras, si Josephine Garimbao, Kenneth Arevalo, gayon din sa iyo Odette Oxales, Joseph Abalos, Renato, si Rudy Val Palma, si Gemalen Nabos Cruzado, magandang gabi sa iyo and Merry Christmas sa mga kamag-anak natin dyan. Sina Tita Lina, Tita Melly, Tita Rose, at sino pa ba? Magandang gabi sa inyong lahat yan. Ramel Maluto, sabi niya, attorney, sana po mabigyan din ng gobyerno ang mga PWDs ng social pension tulad po ng mga senior citizens. Sa ngayon, may mga diskwento po na ibinibigay para sa Pero tama kayo, I agree with you, sana mabigyan din po ng discount. By the way, wag pong namimeke ng edad ha. Yung para lang makakuha ng senior citizens ID. Perjury po yan. Roxanne Costo, magandang gabi sa iyo. Marites Liedo, Merry Christmas din po sa inyo. Marie Watanabe, magandang gabi. Hindi daw ba retroactive yan? I'm now 81. Ma'am Marie, kailan po kayo hindi kayo, kaya you stay healthy, Ma'am Marie, ha? Kasi kung 81 na kayo ngayon, chances are nag-81 kayo within the year, so hindi po pasok doon sa Expanded Centenarians Act ng milestone ng 80. Pero pag nag-85 kayo, 4 to 6 months before you turn 85, mag-apply po kayo, ma'am. Jessica Antonio, sabi niya, I just had my senior's card at QC OSCA, but I observed that if it will expire after 8 years, aren't seniors discount ID cards perpetual? Supposedly, di ba? Kaya lang kasi this is to make sure na kayo po ay nananatiling para din po mag-renew kayo. Kasi yung iba, na wala na ang senior citizen,
ginagamit pa ng kaanak para din po maiwasan siguro yung pang-aabuso. Usapang Legal. Taran Del Mundo and family, lalo na sa iyo, Chef Elwin Del Mundo. Ma'am Ellen Geronimo, okay lang bigyan ng social pension ng mga indigent, pero sana huwag kalimutan ang mga nag-contribute habang nagtatrabaho noon. Baka dumating ang panahon, wala na magtrabaho at magbayad sa SSS at GSIS. Magandang gabi po sa inyo, Ma'am Ellen Geronimo. Mirna de la Cruz, Star Between sa Sweden. Gayun din Violeta Montecalvo Zambrano. Ma'am Violi, kayo ba yung taga Supreme Court? Magandang gabi po sa inyo. Amon Biton. At gayun din sa iyo, Marie Watanabe. At Dante Ebardalosa. Merry Christmas po sa inyo. Si Eduardo Narvaez at Gael Enriquez. Ma'am Mirna de la Cruz. Ito si Benro Bonogan, sabi niya, ang Certificate of Indigency ay political weapon. Kaya maraming senior citizens ang umiiyak at na hindi napapasama sa tagalista. I agree with you. Minsan po napopoliticize talaga. Kaya ang panawagan natin sa mga taga-OSCA, opisyal ng OSCA, no? O tsaka mga taga-DSWD, wag po kayong mamimili. I mean, according to yung totoong qualifications po. Yed Sath, magandang gabi sa iyo dyan sa Macau. At syempre pa Benru Banogon, Kenneth Arevalo at Nath Busa. Sana tinutodo na ang tulong at diskwento ng mga senior citizens. Total, ilang taon na lang naman ang itatagal nila. Sana sila na lang binibigyan ng mga ayuda gaya ng 4-piece at may kapansanan. Nilalakihan na makukuha nila, hindi yung malakas tapos inaayudahan ng gobyerno. Tapos 10,000 makukuha pag 80, panggamot lang nila yan, kulang pa. Bibihira na ang naaabot ng 80 ngayon. Kahit di na lang lakihan kesa naman ninanakaw lang ng mga politiko. I agree with you. Merry Christmas din sa inyo, Sir Eduardo Narvaez, Jerry Samageysay, Cora Caburao, Ivy Gutierrez, si Beto Santos at syempre Anthony Abrenica at maraming iba pa. Magandang gabi po sa inyong lahat. Usapang Legal. Facebook ni Roy, magandang gabi sa sayo. At marami pa tayong mga tatalakay na may kaugnayan pa rin po sa mga karapatan ng mga senior pribilehiyo ng mga senior citizens. Godo Dacer, Rowena Rebota, gayon din si Emmy Balneg at Fatima Salibay Manlabaw. Magandang gabi po sa inyong lahat. Gayon din sa iyo Romel Valenzuela, Kenneth Arevalo, Mirna de la Cruz at maraming iba pa. Yung mga iba po, babasahin natin sa ating pagbabalik. Magkukommercial lang muna tayo. Ilan po munang mga paalala. Diyan lang kayo Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Usapang Legal. Usapang legal po kasama ang panyaran ng bayan, Attorney Rina Seco. Tinatalakay po natin yung mga pribilehiyo sa ilalim ng mga tatlong batas. No? Ito pa ay may mga nagkaroon na ng mga amyenda. But basically, these are 3 laws patungkol po doon sa discount, no? 5 hanggang 20% discount, depende po sa item o serbisyo na gagamitin, i-avail. No? Ito po ay walang pinipiling status, no, kung marami o wala man pera ang senior citizens, ay ito po ay available regardless of the status. Kapag ka po pinag-usapan yung social pension, ibig sabihin yung 1,000 kada buwan para sa senior citizen 60 and above, ito po ay depende kung indigent ang senior citizen. No, yun pong diskwento regardless kung indigent o mayaman ang mag-a-avail, pero yung pong social pension na 1,000 kada buwan, ayon doon sa expanded senior citizen social pension, no, ito po ay according to your social status. Pag indigent, entitled, may karapatan sa 1,000 kada buwan. Ang sabi lang ng GL, may palakasan nga daw. Meron nga po tayong mga naririnig na ganyan. May palakasan. Ayan. Usapang Legal. Pero pagdating po doon sa expanded centenarians,
no, Expanded Centenarians Act, regardless of your social status, basta nakarating po sa milestone age, no, ibig sabihin nag-80, 85 at 90, 95, 100, yan po yung mga edad na tatanggap kayo, no, yung 80, 85, 90, 95, 10,000 pesos. Pag 100 years old ay 100,000 pesos. Sana nilaki-lakihan na, no? Usapang Legal! Medyo malaki-laki na po marami-rami na po ang nag-a-apply, no? Available po yung application form online. So kung kayo ay nasa milestone age, ihanda na po ang 2x2 picture, ID picture, ihanda na din ang birth certificate mula sa Philippine Statistics Authority, ihanda na rin po ang full body shot. Oh, mga nene, mga totoy, make upan si Lola para sa full body shot, no? Ipiprint po ito sa A4 at yun po ang isasubmit doon sa pwede po doon sa OSCA, Office of the Senior Citizens Affairs, o kaya naman ay doon sa Local Social Welfare Office. O pwede pong magpa-assist kayo doon. But basically, meron pong available na form for submission doon sa National Commission on Senior Citizens. Usapang Legal! Ayan. So, para po sa mga diskwento, no? 20% discount para po doon sa wala na din po itong VAT, no? VAT exempt na din po ito para sa medicines, medical equipment, mga health-related items. Meron ding 20% discount para po sa mga admission fees, lalo na ngayon ay anong tawag doon, Manila Film Fest, no? Meron pong 20% discount. Although in some areas, meron pong mga days na libre manood ng sine ang ating mga senior citizens. Alam ko dyan sa San Juan, dito din sa Makati, meron pong libreng panonood para sa senior citizens. Just coordinate kung kailan libre, kasi I understand, meron lang pong mga araw na nililibre ang senior citizens. Na? Sa mga concerts, gayon din sa mga pupunta kayo sa circus, kahit dito po sa amin sa Star City, Carnival, saka iba pang places of entertainment, no? Pwede din po yan. Sa mga hotels and pagkain, pwede po yan. Yun pong airfare ay may discount po, basta domestic flights. Pero kapag ka po international, hindi na po subject ng 20% discount. Usapang Legal! Meron din pong educational assistance, nagbibigay ng scholarships, ano? May mga grants and financial aids para sa mga senior citizens na gustong mag-aral pa, no? Post-secondary, tertiary, vocational, and technical education para sa gusto pang mga mag-aral ng mga senior citizens regardless of your status in life, no? Pwede pong mag-pursue. Meron nga akong kakilala na dream niyang maging abogado, kaya lang meron na siyang mga apo, senior citizen, she's now 62 years old. Sabi ko, oy, pwede ka pang mag-law school, i-avail mo to. Dream niya kasi maging abogado. Yan. Yung paralegal namin, dream niya maging abogado. So, ini-encourage ko siya na mag-enroll sa law school. Usapang Legal! Iba po kasi kapag ka-abogado, unlike any other course, kapag ka-abogado, kahit 80 anyos ka na, kung ayaw mo na magtrabaho, pwede ka pang magnotaryo pag mag-apply ka ng commission. So kahit pa paano, kikita ka pa din. Plus of course, unlike other courses, madali po mag-retire. Usapang Legal! Siyempre, Pafi, dapat libreng medical services po mula sa mga ospital ng gobyerno or klinika ng gobyerno. Free medical and dental services, diagnostic and laboratory tests, and professional fees ng attending doctors in all government hospitals, medical facilities, outpatient clinics, and home healthcare services. By the way, yung pong mga nagpapa-check up, no, doon sa mga private clinics and private hospitals, dapat po ay meron din kayong 20% discount. Yung ibang mga doktor, hindi ko naman nilalahat, or yung mga ospital, hindi ko nilalahat, no? Kung hindi i-assert ng senior citizen o nang nagbabantay sa kanya na mabigyan ng discount, hindi po binibigyan. Sana automatic ito, no? Na hindi na kailangan pang i-demand dahil karapatan naman po ito ng ating mga lolo at lola, nanay at tatay ng mga senior citizens. Usapang Legal! Ayan. So, by the way, yun pong mga nagbabayad para po sa using credit card, no? Entitled din po, no, ang senior citizen ng senior citizens discount kahit pa ang mode of payment niya ay
credit card. So, ibig pong sabihin, yun pong mga dinideny dyan, no, na bumibili ng gamot, no, may prescription naman, dinideny ng 20% dahil na-credit card, mali po ito, no. Pwede po ninyong i-avail ang diskwento kahit pa kayo ay gumamit ng credit card. Usapang Legal! Ma'am Grace Recta ng Imbaga Rabii at iba pang mga nanonood sa atin dyan sa Ilocos, Slovakia. magandang gabi po sa inyo. At syempre, yung iba pang mga nanonood sa atin, hindi ko na mabasa lahat, pero thank you very much for watching. Sa Pasko po, nandito rin ako. Magla-live po tayo on Christmas. Ayan. Ganun ko kay kalab. Hindi naman po kasi ako uuwi ng Marinduque. No? Although bukas, I supposedly, my father was born in 1929. So supposedly, 95th birthday sana ni tatay ko bukas eh. Usapang Legal! By the way, yung funeral and burial services, meron din po dapat, no, na diskwento ang ating senior citizen. At syempre pa, meron pong burial assistance ang DSWD ng hanggang 10,000 piso in financial assistance. No? Although parang magkano lang natanggap namin sa nanay at tatay namin noon, para sa nanay at tatay namin noon. Kailangan po ninyo pakita ng funeral contract, no, para dun sa kaanak ng senior citizen na pumanaw, tsaka yung registered death certificate, barangay certificate and proof of indigency para po doon sa mga nag-a-avail nito. At kung sakasakali po yung permit to transfer yung yung permit to transfer yung tawag sa Bisaya pa patay lawas, no, yung remains ng ng senior citizen na pumanaw at saka referral letter if applicable. Usapang Legal! Ang tanong ng Eduardo Narvaez ay kung kasama ba sa discount ang Viagra. Kung kayo po ay may prescription para sa Viagra, I see no reason kung bakit hindi kayo bibigyan ng diskwento. 'Di ba? Sabi nga po, mga prescription ang binibigyan ng diskwento. For mga food supplements, no, pag wala pong prescription, 5%. Pero pag may prescription po ang food supplement, ano bang Kenneth Arevalo, ano bang classification ng Viagra? Is it supplement? I don't know. I don't know. Kung may prescription po kayo, yes, you are entitled to 20%. Again, gatas at food supplements, dapat may prescription para maka-enjoy ng 20% discount. Para po naman sa ibang, kung wala pong prescription, ay 5% lang po ang mai-enjoy ninyong diskwento. June Dasot Agalot, magandang gabi, nanunood sa Santa Mesa, Manila. Amon Biton, magandang gabi po sa inyong lahat. Usapang Legal! Okay, to recap, no, ang discount po para sa lahat ng senior citizen, no, ibig sabihin 60 and above, ay na-avail po ng lahat ng senior citizen regardless of your status in life. Pwede mag-avail ng senior citizens discount, 20% sa mga gamot at serbisyong medical, but for milk and vitamins or food supplements, makaka-enjoy ng 20% discount at saka yung 12% na VAT exemption kung merong prescription. Kung walang prescription sa gatas at food supplements, 5%. Ngayon, ito po ay regardless kung ano man, kung mayaman man o merong sustento o pensyon na tinatanggap ang senior citizen, 60 and above. Usapang Legal! Para sa benepisyo ng Expanded Centenarians Act, ito po ay para sa mga nasa milestone ages. Ano ba yung milestone ages? Again, 80, 85, 90, 95 at 100 years old. So, yan po ang tatanggap. Yung 100, 100,000, yun pong ibang milestone ages, 10,000 pesos. Kung kayo ay 82, makaka-avail kayo ng 10,000 kapag kayo ay nag-85. So, stay alive. Yan. So, ito pong Expanded Centenarians Act, available para sa mga nasa milestone ages at regardless of your status in life. May pension man o wala. Para po naman sa social pension o yung monthly stipend para sa mga senior citizens, ito po ay hindi para sa lahat, kundi yung mga edad 60 pataas,
basta't maituturing na indigent. Sa ilalim po ng batas, yung Senior Citizens Act, ang indigent, mahina ang katawan o kaya ay PWD na, o kaya may sakit, wala siyang pensyon mula sa SSS o GSIS, at wala siyang permanent source of income, at wala siyang tinatanggap na regular na sustento mula sa mga anak. Kung hindi kayo maituturing na indigent ayon doon sa definisyon sa ilalim ng Senior Citizens Act, hindi kayo tatanggap ng 1,000 pesos kada buwan bilang monthly pension o yung tinatawag na social pension. Usapang Legal! Nonita Montenegro, pati Viagra Bagayan, Kabayan, ay, depende po. Again, depende po kung may prescription. Anyway, ang bilis po ng oras. Para ba daw sa grant pa ni Eduardo Narvaez? Okay, magsama-sama po ulit tayo on Wednesday, Christmas Day. No, Merry Christmas po sa inyong lahat, at pwede po ninyong i-share ang ating naging talakayan tonight para mas marami po ang ma-reach. At call ng attention dahil tumatanggap na po ang ating gobyerno ng mga application para sa Expanded Centenarians Act. Sayang yung 10,000 kung kayo ay 80, 85, 90, 95. So, magsama-sama po ulit tayo on Wednesday, araw ng Pasko, dito sa Usapang Legal. Kasama ko po tonight si Jeric Barreto. Ako pa si Attorney Rina Seco. Merry Christmas po sa inyong lahat, lalong-lalo na yung mga kababayan ko dyan sa Buena Vista, Marinduque. On Wednesday po sama tayo. Dito lang po sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sumainyo! Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes.